Nang tawagin akong ATM ng sarili kong anak na si Carlo at manugang na si Felisa, ilang oras lang matapos akong isnub sa kasal na ako ang nagbayad, yung hiya ko parang bumagsak ang langit. Sa loob ng 4 na taon, ako ang naging ilaw ng tahanan na nagbigay ng 2.3 milyong piso para sa luho nila. Pero sa huli, hindi pala ako ina, kundi isang tangang bank account. Akala nila, tapos na ang laro. Hindi nila alam, ang ina na sinipa nila ay may lihim na yaman, ang legal na kapangyarihan at will na magpapatigil sa pagsasamantala. Ngayon, hindi lang pera ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal at ituturo ko sa kanila ang isang leksyon na hindi nila kailanman malilimutan. Kwentuhan mo ako. Kung may walang utang na loob din sa buhay mo, mag-like at share ka na. Comment mo sa ibaba. Saan ka nanonood? Nang tumawag ako sa aking anak na si Carlo gamit ang video call para itanong ang tungkol sa mga plano sa kasal nila. Tiningnan ako ng aking manugang na si Felisa nang may nakangising pang-aasar at sinabing, nagpakasal na po kami kahapon. Ang inimbita lang namin ay yung talagang mahahalaga lang. Parang bumagsak sa likod ko ang yelo nang marinig ko ang mga salitang iyon. Pero bago ako magpatuloy, tiyakin ninyong nakasubscribe na kayo sa channel na ito at mag-comment kung saan ninyo pinapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung hanggang saan umaabot ang aming mga kwento. Ang pangalan ko ay Celia, 68 taong gulang at natuklasan ko sa pinakamahirap na paraan na ang pag-ibig at pera kapag pinagsama ay maaaring maging lason maging sa pinakamalalim na ugnayan ng pamilya. Sa loob ng 35 taon, pinalaki ko ang aking anak na si Carlo ng mag-isa matapos mawala ang aking asawa sa isang aksidente sa sasakyan noong 8 taong gulang pa lamang ang aming anak. Nag-ipon ako sa bawat sentimo, nagtrabaho sa 2 trabaho, at isinuko ang maraming pangarap upang mabigyan siya ng disenteng edukasyon at komportabling simula ng buhay. Si Carlo ay palaging isang batang sensitibo at matalino. Naaalala ko siya noong siya ay 10 taong gulang, nakaupo sa aming mesa sa kusina, nakatuon sa kanyang mga assignment sa matematika, nagtatanong kung maaari ba kaming makapagbiyahe sa dalampasigan balang araw. Ipinapangako ko sa kanya na oo, bagaman alam ko na ang perang iyon ay nakalaan para sa kanyang mga aklat-aralin. Ang kanyang mga marka ay huwaran, at nang siya ay matanggap sa universidad, umiyak ako sa labis na pagmamalaki. Nagbunga ang aking pagsasakripisyo. Nakilala niya si Felisa noong 2 taon ng universidad. Siya ay maganda, maliksi, at nagmula sa isang pamilyang mayaman. Kahit papaano, iyon ang palaging binabanggit niya. Mula pa sa simula, napansin ko kung paano kumikinang ang kanyang mga mata tuwing pinag-uusapan niya ang mga biyahe sa ibang bansa at mga damit na may tatak. Binaliwala ko ang hindi magandang pakiramdam na nararamdaman ko. Pagkatapos ng lahat, masaya ang aking anak. Mabilis na umunlad ang relasyon. Hindi nagtagal ay nagplano na silang magsama sa iisang bubong. At doon nagsimula ang mga unang kagipitan o emergencies. Ang apartment na inupahan nila ay nangailangan ng isang deposito na wala sila. Para lang sa pagkakataong ito, Mama, paninigurado ni Carlo nang humingi siya ng 165,000. Kinuha ko ito sa aking pondo para sa pagre-retiro, ang parehong pondo na inalagaan ko sa loob ng mga dekada sa pagtatrabaho bilang isang nurse. 1 linggo pagkatapos nilang lumipat, nasira ang refrigerator. 140,000 pa ang lumabas sa aking ipon. Nang sumunod na buwan, nawalan ng trabaho si Felisa at kailangan nila ng tulong sa upa. Hanggang sa makahanap lang siya ng bago, paliwanag ni Carlo. Ganito nagsimula ang pag-ikot na tatagal ng 4 na taon. Isang pattern ng mga kagipitan na palaging nagtatapos sa paglabas ng pera sa aking account at napupunta sa kanilang bulsa. Sa panahong iyon, napansin ko ang banayad na pagbabago sa pag-uugali ng aking anak. Bihira na ang kanyang pagbisita at palagi itong tumutugma sa isang bagong pangangailangan sa pananalapi. Ang dating araw-araw na tawag ay naging lingguhan, pagkatapos ay 2 beses sa isang buwan, at palaging nagtatapos sa isang pakiusap.
Mama, nasira ang sasakyan. Mama, kailangan naming palitan ng sofa. Mama, lubog na sa utang ang credit card. Samantala, nakita ko sa social media na natutunan kong gamitin para masundan ang buhay ng aking anak ang mga litrato nilang kumakain sa mamahaling restaurant, bumibili ng bagong damit at nagbibiyahe tuwing weekend. Ang bawat litrato ay parang isang saksak sa aking puso, ngunit paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na normal lang ito, na iba ang mga prioridad ng mga bata ngayon, o marahil ay sinasamantala lang nila ang mga promo o tumatanggap ng mga regalo mula sa mga kaibigan. Ang kapitbahay ko, si Karing, isa ring byuda na tulad ko, ang unang nagbabala sa akin. Celia, hindi ba kakaiba na lumalabas lang ang anak mo kapag kailangan niya ng pera? Ipinagtanggol ko si Carlo ng buong puso. Binuo niya ang kanyang buhay, Karing. Normal lang na mangailangan ng tulong sa simula. Umiling lang siya at nagpalit ng usapan, ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Unti-unti, ang buhay ko ay umikot sa kanilang pangangailangan. Kinakansela ko ang mga medical appointment para makapag-transfer ng pera para sa hindi maipaliwanag na mga kagipitan. Itinigil ko ang pagbili ng aking gamot sa arthritis upang mabayaran ang hulog sa bagong sasakyan na pinili nilang bilhin. Nagsimula akong kumain ng kaunti, nag-iipon maging sa tinapay upang matulungan silang ayusin ang kanilang mga account matapos ang isang buwan ng sobrang paggastos. At ginawa ko ang lahat ng ito nang may ngiti sa mukha, kumbinsido na ito ay aking tungkulin bilang isang ina. Kapag ang sakit sa aking mga kasukasuan ay pumipigil sa akin na matulog sa gabi dahil itinigil ko ang aking mga gamot, kinokonsola ko ang sarili ko sa pag-iisip ng ngiti ng aking anak, ini-imagine ang komportableng buhay na tinutulungan ko siyang buuin. Ang aking bahay na dating maayos ay nagsimula nang magpakita ng mga palatandaan ng kapabayaan. Ang kisame ng kusina ay nagkaroon ng tulo na wala akong pera upang ipagawa. 2 burner na lang ang gumagana sa kalan. Ang washing machine ay nasira na ilang buwan na ang nakalipas at naglalaba ako ng kamay kahit pa masakit ang bawat galaw dahil sa arthritis. Noong nakaraang tagsibol, tumawag si Carlo upang sabihin na sila ni Felisa ay engaged na. Napuno ng kagalakan ng aking puso at sa isang sandali ay nakalimutan ko ang lahat ng hirap. Magpapakasal na ang aking anak. Agad akong nagsimulang magplano kung paano ako makakatulong sa kanila. Siguro ay ibenta ang ilang alahas na iningatan ko mula sa aking ina. Marahil ay gumawa ng ilang dessert para sa reception upang makatipid sa handaan. Tinawagan ako ni Felisa kinabukasan. Celia, iniisip namin na maging intimate lang, marahil sa isang farm. Nakakita ako ng perpektong damit, pero medyo lampas ito sa aming budget. Bago pa siya matapos, alam ko na kung saan patungo ang usapan. Magkano, mahal ko? Tanong ko, habang kinokompyuta kung magkano pa ang matitira sa aking ipon matapos ang isa na namang pagwi-withdraw. 220,000 ang kaswal niyang sagot, na parang presyo lang ng isang kape. Lumunok ako. Mas malaki ito kaysa sa kinikita ko sa 2 buwan ng aking pagre-retiro, ngunit ito ang kasal ng aking kaisa-isang anak. Titingnan ko kung ano ang magagawa ko, sagot ko. Alam na gagawin ko ang lahat para makita siyang masaya sa espesyal na araw na yon. Ang paghahanda para sa kasal ay umubos sa sumunod na mga buwan. Bawat tawag ay may dalang bagong gastusin, isang bagong pabor na magagawa ko para makatulong. Ang wedding gown, ang mga singsing, ang handaan, ang mga bulaklak, lahat ay nangangailangan ng aking tulong pinansyal. Samantala, naibenta ko na ang aking sasakyan, ilang alahas ng pamilya at ikinukonsidera ko na ang pagkuha ng bank loan, alam kong sa aking pensyon ay babayaran ko ang labis na interes sa loob ng maraming taon. Bumili ako ng isang pale pink na damit na isusuot sa malaking araw. Hindi ito mahal. Nakita ko ito sa isang sale, ngunit ito ay elegante at disente, perpekto para sa ina ng lalaking ikakasal. Gumastos ako ng kaunti sa sapatos, isang maliit na luho na pinahintulutan ko sa sarili ko matapos mag-ipon sa almusal sa loob ng ilang linggo. Inimagine ko ang sarili ko sa mga larawan sa tabi ng aking anak,
ipinagmamalaki at masaya dahil nagawa kong palakihin siyang mag-isa hanggang sa sandaling iyon. Ang formal na imbitasyon ay hindi kailanman dumating. Naramdaman kong kakaiba ito, ngunit inisip ko na sa dami ng paghahanda ay baka nakalimutan lang nila ang detalyeng iyon. O baka bilang ina ng ikakasal, hindi ko na kailangan ng formal na imbitasyon. Tumawag ako kay Carlo 3 linggo bago ang petsa na binanggit nila upang kumpirmahin ang mga detalye. "Mama, buti at tumawag ka," sabi niya. At sa isang sandali ay narinig ko ang dating Carlo, ang batang tumatakbo sa aking mga bisig kapag nahuhulog sa bisikleta. "Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa kasal." May malamig na pakiramdam na dumaloy sa aking likod. May mali sa tono niya. "Siyempre, anak. Ayos ba ang lahat? May kailangan pa ba kayo?" May paghinto sa kabilang linya. Narinig ko ang isang bulong. Nandyan si Felisa at may sinasabi sa kanya. Pagkatapos, sa isang boses na hindi tunog sa kanya, sinabi ni Carlo, "Sa totoo lang, iniisip namin na ipagpaliban muna ito. Komplikado ang mga bagay, alam mo na." Nakaramdam ako ng panandali ang ginhawa. Ang ipagpaliban ay hindi cancel. Baka napagtanto nilang masyado silang gumagastos na kailangan nilang maging mas responsable. "Oo naman anak, dapat gawin ninyo ang tingin ninyong pinakamahusay. Huwag kayong mag-alala sa akin." 3 araw pagkatapos, habang nag-i-scroll ako sa social media bago matulog, isang ugali na nabuo ko para maramdaman kong mas malapit ako sa aking anak. Nakita ko ang isang bagay na nagpalamig ng aking dugo. Isang litrato ni na Carlo at Felisa, masisigla, nakasuot ng pangkasal, napapalibutan ng mga nakangiting bisita. Ang caption ay nagsasabing, "Ang pinakamagandang araw sa aming buhay. Salamat sa lahat ng nagbigay espesyal sa sandaling ito." Ang litrato ay naipost ng mismong araw na yon. Hindi nila ipinagpaliban ang kasal. Hindi lang nila ako inimbita. Inubos ko ang gabi na gising na may telepono sa kamay, hindi makatawag sa anak ko. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Paano ko itatanong kung bakit hindi ako inimbita sa kasal na tinulungan kong punduhan? Paano ko kuwestiyonin ng isang ina ang kanyang anak tungkol sa ganoong pagtatanggi nang hindi nagmumukhang mapagbintang o, mas masahol pa, desperada? Kinaumagahan, wala pa ring kasagutan, nagpasya akong pumunta sa kanilang apartment. Marahil ay may paliwanag, marahil ay nawala ang imbitasyon. Marahil ay may nakaplano silang pangalawang event, isang mas intimate na reception para sa malalapit na pamilya. Nag-doorbell ako at naghintay na ang aking puso ay tumitibok ng malakas na akala ko ay maririnig ito sa pintuan. Si Felisa ang nagbukas, nakasuot ng silk robe na binili ko para sa kanya noong Pasko. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat at iba pa, pagkainis. "Celia, anong sorpresa? Wala si Carlo. Umalis para asikasuhin ang ilang bagay sa trabaho." "Nakita ko ang mga litrato ng kasal," sabi ko sa boses na mas matatag kaysa sa inaasahan ko. "Kagabi." Binuksan ng kaunti ni Felisa ang pinto, ngunit hindi sapat para imbitahan akong pumasok. Ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ay, iyon, napaka-intimate lang noon, alam mo? Nagpasya kaming gumawa ng maliit lang para sa mga taong talagang malalapit." Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang sampal. Mga taong talagang malalapit. Matapos ang 4 na taon ng pagsuporta sa kanila, matapos ubusin ang aking ipon para sa kanyang gown, para sa mga singsing, para sa handaan, hindi ako itinuturing na talagang malapit. "Naiintindihan ko," sabi ko, kahit na wala akong naintindihan. "At kailan ninyo eksaktong napagdesisyunan na gawin ang intimate na kasal na yon?" Tiningnan niya ang kanyang wristwatch, isa pang regalo mula sa akin, nang may hindi masyadong naitagong pagkabagot. Isang huling minuto na desisyon niyon, napakabilis. Ayaw naming abalahin ang sinuman sa mga paghahanda. Alam mo na. Sa sandaling iyon, lumabas si Carlo sa pasilyo sa likod niya. Nagtama ang aming mga tingin, at sa unang pagkakataon sa buhay ko ay nakita kong umiwas ng tingin ang aking anak. Hindi niya ako kayang tingnan. Hindi pagkakasala ang nakita ko sa kanyang mga mata, kundi kahihiyan.
Hindi dahil sa pag-e-exclude niya sa akin, kundi dahil sa nadiskubre siya. "Mama," sabi niya habang lumalapit sa pinto, "hindi ka namin inaasahan ngayon." "Malinaw," sagot ko. Tulad ng hindi ko inaasahan na makita ang mga litrato ng kasal ninyo sa social media nang hindi ako imbitado. Isang awkward na katahimikan ang bumaba. Tiningnan ni Felisa si Carlo na parang umaasa siyang aayusin niya ang sitwasyon. Kinlaro niya ang kanyang lalamunan ng kinakabahan. "Isang napakasimpleng bagay lang iyon, Mama. Ang mga principal sponsor lang at ilang malalapit na kaibigan. Ang mga magulang ni Felisa ay nagbiyahe at hindi rin nakarating. Nalaman ko kalaunan na iyon ay isang kasinungalingan. Ang kanyang mga magulang ay nasa mga litrato, nakangiti, ipinagmamalaki, tulad ng dapat ay ako. Naiintindihan ko, ulit ko, bagaman ang bawat salita nila ay nagpapalalim lang sa aking pagkalito at sakit. Kung gayon, nagpunta ako upang batiin kayo ng kaligayahan. Congratulations sa kasal." Tumalikod ako upang umalis, ngunit bago ako makahakbang ng dalawa, tinawag ako ni Felisa. Nang humarap ako, nakita ko ang ibang ngiti sa kanyang mukha, hindi na nagtatanggol, kundi mapagkalkula. "Ngayong nandito ka na, Celia, mayroon kaming gustong pag-usapan sa iyo. Nagkakaroon kami ng ilang kahirapan sa upa ngayong buwan. Dahil sa lahat ng gastusin sa kasal, alam mo na. Maaari mo ba kaming tulungan minsan pa?" Sa sandaling iyon, may nasira sa loob ko. Isang biglaan at masakit na kalinawan ang bumalot sa aking isip na parang may tabing na inalis sa aking mga mata. Hindi ako isang ina para sa kanila. Ako ay isang ATM machine na may damdamin. Ang pag-uwi sa araw na iyon ay parang paglalakad sa isang panaginip. Ang mga lansangan ay tila kakaiba. Ang mga mukha ng mga tao ay malabo at ang aking mga iniisip ay umiikot sa walang hanggang bilog. Sa aking isip, binuhay ko ang bawat sandali ng nakaraang 4 na taon, bawat bank transfer, bawat pangako, bawat dahilan. Napakalinaw ng pattern ngayon na nagtataka ako kung paano ako naging napakabulag sa napakatagal na panahon. Umupo ako sa mesa ng kusina, ang parehong mesa kung saan nag-aaral si Carlo, kung saan ako nagbilang ng mga barya sa pinakamahihirap na buwan, kung saan ko isinulat ang lahat ng mga tseke na iyon para sa mga kagipitan na hindi naman talaga kagipitan. Sa harap ko ay ikinalat ko ang lahat ng bank statement na maingat kong iningatan. Ang matematika ay brutal sa pagiging simple nito. Sa loob ng 4 na taon, nakapag-transfer ako ng 2.3 milyong piso kina Carlo at Felisa. Pera mula sa aking pagreretiro, mula sa ipon ng buong buhay, mula sa siguro na iniwan ng aking asawa upang tiyakin sa akin ang isang marangal na pagtanda. Para ilagay ito sa perspektibo, mas malaki ito kaysa sa kinita ko sa 3 taon ng pagreretiro. Gamit ang perang iyon, bumili sila ng bagong sasakyan, inayos ang apartment, nagbiyahe tuwing weekend, kumain sa mamahaling restaurant, bumili ng damit na may tatak, at sa wakas ay nagdaos ng kasal na hindi ako imbitado. Samantala, kinansela ko ang aking supplementary health plan, ipinagpaliban ang mga dental treatment, binaliwala ang tulo sa kisame ng aking kusina, at minsan ay kumakain lang ako ng 1 beses sa isang araw para makatipid. Naalala ko ang isang partikular na malamig na gabi noong nakaraang taglamig nang napagtanto kong wala akong sapat na pera upang mag-refill ng gas. Katatapos ko lang mag-transfer ng 65,000 kay Carlo dahil kailangan ng mabilis na pag-aayos ang kanyang sasakyan. Sa gabing iyon, natulog ako na may 3 blusa, nakakubli sa ilalim ng aking mga kumot, sinusubukang kumbinsihin ang sarili ko na sulit ang pagsasakripisyo, na iyon ang ginagawa ng mga ina. Tumunog ang telepono, huminto ang aking mga iniisip. Si Carlo iyon. Sa isang sandali ay pinahintulutan ko ang sarili ko na maniwala na tumatawag siya upang humingi ng tawad, upang ipaliwanag na ang lahat ay isang kakilakilabot na pagkakamali, na napagtanto niya ang kanyang pagkakamali, at nagsisisi dahil inalis niya ako sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay matapos ang lahat ng ginawa ko para sa kanya. "Mama," nagsimula siya sa boses na kakaibang pormal. "Tungkol sa nangyari kanina, sumulpot ka ng biglaan
at hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na maipaliwanag ng maayos. Ipaliwanag ang ano, Carlo? Bakit hindi imbitado ang nanay mo sa kasal mo? May paghinto at pagkatapos, isang huling minuto na bagay iyon, napaka-intimate at alam naming hindi mo maaaprubahan ang paraan ng paggawa namin. Walang simbahan, walang mga formalidad. Napakalinaw na kasinungalingan na nakakainsulto. Ang mga litrato sa social media ay nagpakita ng isang detalyadong seremonya na may hindi bababa sa pimenta bisita, mga bulaklak sa lahat ng dako, isang eleganteng handaan. Wala sa mga iyon ang impromptu. At tungkol sa pera, nagpatuloy ako. Nagulat sa katatagan ng aking boses. Ang perang hiningi ninyo sa akin para sa kasal na sinabi ninyong ipagpapaliban ninyo, para sa 220,000 na gown na tinulungan kong bayaran, para sa handaan, para sa mga singsing. Mama, alam mo ba kung gaano kamahal ang mga kasal ngayon? Ginawa namin ang pinakamahusay na magagawa namin sa limitadong badyet na mayroon kami. Limitadong badyet. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isip na parang isang malupit na biro. Gumastos sila sa kasal ng mas malaki kaysa sa kinikita ko sa isang taon. Kung gayon, tungkol sa upa, nagpatuloy si Carlo na parang nag-uusap kami ng normal, na parang hindi lang niya kinumpirma na sadyang inalis niya ako sa kanyang kasal. Talagang nagmamadali kami ngayong buwan. Ipinapangako kong ito na ang huling pagkakataon. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ko. Isang init ang nagsimulang kumalat sa aking dibdib. Hindi ito galit, bagaman marami rin noon, kundi isang kakaibang pakiramdam ng paglaya. Parang naputol ang hindi nakikitang mga pisi na nagtatali sa akin sa isang mapanirang siklo. Hindi ako sumagot. Simpleng sinabi ko, hindi. Hindi? Ang pagkagulat sa kanyang boses ay halos nakakatawa. Hindi na ako magta-transfer pa ng pera sa inyo. Hindi ko nababayaran ang upa ninyo. Hindi ko napupunduhan ang buhay ninyo. Mama, hindi ka nagiging makatuwiran. Kailangan ninyong matutong mabuhay sa kinikita ninyo. Putol ko sa kanya. Kailangan ninyong maintindihan na ang pera ay hindi tumutubo sa puno o lumalabas ng magic sa bank account ng inyong matandang ina. Ito ay dahil sa kasal. Nagpapaka-childish ka dahil hindi ka namin inimbita? Ang akusasyon ay napakawalang katarungan na napatawa ako. Isang magaspang at mapait na tunog na hindi ko na rin nakilala. Hindi, Carlo. Ito ay dahil sa 4 na taon ng manipulasyon. Ito ay dahil sa paggamit ninyo sa akin bilang isang bangko habang tinatrato ninyo ako na parang isang estranghero. Ito ay dahil sa wakas ay napagtanto ko na karapat-dapat ako sa higit pa rito. Sinubukan niyang makipagtalo, sinubukan niya akong pakonsensyahin, sinubukan niya akong kumbinsihin na nag-e-exaggerate ako. Sinubukan niya ang lahat ng mga taktika na napakabisa sa kanya noon, ngunit may isang bagay na mahalaga ang nagbago. Ang sumpa ay nasira. Nang ibaba ko ang telepono, nanginginig ang aking mga kamay, ngunit hindi dahil sa takot o pagdududa. Ito ay purong adrenaline. Ang pakiramdam na sa wakas ay nakalaya mula sa isang bigat na matagal ko nang dala na nakalimutan ko na kung paano mamuhay nang wala ito. Nang gabing iyon, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko ginawa sa loob ng maraming taon. Tinawagan ko ang aking kaibigang si Ellen, isang kasamahang nurse na nawalan ako ng ugnayan nang ang buhay ko ay umikot na lamang sa mga pangangailangan ni na Carlo at Felisa. Celia, ang kanyang boses ay puno ng tunay na pagkagulat. Diyos ko, ang tagal na! May nangyari ba? At kaya, habang nagtiteya sa aking kusina na may tulo sa kisame, ikinuwento ko ang buong istorya kay Ellen. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa 4 na taon ng mga utang na hindi kailanman nabayaran, tungkol sa kasal na hindi ako inimbita, tungkol sa biglaan at masakit na kalinawan na dumating ng si Felisa, nang hindi man lang ako inimbitahang pumasok, ay humingi ng mas maraming pera. Tahimik na nakinig si Ellen, paminsan-minsan ay umiiling o humihigpit sa aking kamay. Nang matapos ako, nagbuntong hininga siya ng malalim. Alam mo kung ano ang pinakamalungkot sa lahat ng ito, Celia? Hindi man lang ang pera.
Ito ay ang katotohanan na nawalan ng pagkakataon ng anak mo na magkaroon ng totoong relasyon sa iyo. Ipinagpalit niya ito para sa mga material na bagay, para sa appearances, para sa isang buhay na malinaw na hindi niya kayang bayaran. Sa mga sumunod na araw, hindi tumigil sa pagring ang aking telepono. Si Carlo, si Felisa, mga hindi kilalang numero, marahil ay mga kaibigan nila na inutusan na tawagan ako at subukang kumbinsihin akong magbago ng isip. Hayaan ko na lang silang lahat sa voicemail. Kailangan ko ng oras na mag-isa upang ayusin ang aking mga iniisip, upang palakasin ang aking determinasyon bago harapin ang hindi maiiwasang mga pagtatangka ng manipulasyon na darating. Noong Miyerkules, 1 linggo matapos ang insidente sa kasal, nagpasya akong oras na para gumawa ng mga praktikal na hakbang. Una akong pumunta sa bangko. Ang manager, si Mang Ben, ay kilala ako ng mabuti. Siya ang nagproseso ng hindi mabilang na mga transfer sa account ni Carlo sa loob ng mga taon. "Ginang Celia, anong ikinagagalak na makita ka?" sabi niya habang tumatayo para batiin ako. "Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo ngayon? Isa na namang transfer para sa anak mo?" "Hindi, Mang Ben. Sa totoo lang, dumating ako upang kansilahin ang lahat ng automatic transfer na naka-schedule ko para sa account ng aking anak at gusto ko rin ng impormasyon kung paano ko mas mapoprotektahan ang aking mga ipon." Ang pagkagulat sa kanyang mukha ay panandalian, ngunit napansin. Sa loob ng 4 na taon, ako ang mapagmahal na ina na regular na nagtatransfer ng pera sa kanyang anak, madalas sa kapinsalaan ng sarili kong kaligayahan. Ang biglaang pagbabagong ito ay tiyak na tila hindi na ayon sa kanyang nakasanayan. "Maaari ko bang itanong kung ayos ba ang lahat, Ginang Celia? Nagkaroon ba ng problema?" "Sabihin na lang natin na sa wakas ay nagbukas ang aking mga mata, Mang Ben," sagot ko ng may kalmado na nagpabigla sa akin. "At natututo akong alagaan ang sarili ko." Tumango siya nang hindi nagtanong pa at nagpatuloy sa pagkansela ng lahat ng automatic transfer. Binigyan din niya ako ng payo kung paano i-block ang mga pagtatangka sa pag-access sa aking account at in-enroll ako sa isang security notification program para sa anumang kahina-hinalang aktibidad. Nang umalis ako sa bangko, nakaramdam ako ng kakaibang gaan. Parang may napakalaking bigat na inalis sa aking mga balikat. Hindi lamang ang bigat sa pananalapi, kundi ang psikolohikal na bigat ng patuloy na minamanipula, ng pamumuhay na may takot na makadismaya, ng pagsasakripisyo ng sarili kong kaligayahan upang panatilihin ang isang ilusyon. Ang sumunod kong pinuntahan ay isang medical clinic. Sa loob ng maraming buwan, ipinagpaliban ko ang mga appointment dahil ang pera ay palaging nakalaan para sa anumang emergency ni na Carlo at Felisa. Ngayon, sa wakas ay nag-schedule ako ng lahat ng mga exam na napabayaan ko. Bone density scan, mammogram, kumpletong blood test, appointment sa isang espesyalista para sa aking arthritis. Sumimangot ang doktor nang malaman niyang itinigil ko ang aking gamot para sa arthritis dahil sa pinansyal na dahilan. "Ginang Celia, ito ay napakaseryoso. Ikaw ay isang nurse. Alam mong hindi dapat itigil ang ganitong uri ng paggamot." "Alam ko, doktor," sabi ko. "Pero minsan gumagawa tayo ng mga hindi makatuwirang desisyon kapag naniniwala tayong pinoprotektahan natin ang mga mahal natin." Tiningnan niya ako nang may pag-unawa at nagreseta ng isang bagong gamot, mas moderno at mas epektibo. "Ito ay dapat makatulong sa mga sakit, ngunit hindi nito mapapalitan ang paggamot na nawala sa iyo. Kailangan nating subaybayan ka ng maigi." Umalis ako sa appointment na may listahan ng mga exam na ia-schedule at isang bagong schedule ng gamot. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang aking kalusugan ay naging isang prioridad. Ito ay isang kakaibang pakiramdam. Halos parang gumagawa ako ng isang ipinagbabawal na bagay. Kailangan kong paulit-ulit na ipaalala sa sarili ko na ang pangangalaga sa sarili ay hindi selfishness. Ito ay isang pangangailangan. Nang gabing iyon, dumating si Ellen upang maghapunan kasama ko. Nagdala siya ng pagkain, alam niyang hindi gumagana ng maayos ang aking kalan at isang bote ng alak. Umupo kami sa aking maliit na balcony, ang hangin sa gabi ay nagpapalambot sa init ng araw.
Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya habang nagbubuhos sa akin ng isang baso ng pulang alak. Kakaiba, pag-amin ko. Nagkakasala, gumaan ang loob, malungkot, malaya, lahat ng sabay-sabay. Normal lang iyan. Ikaw ay dumadaan sa pagluluksa ng isang relasyon na inakala mong mayroon ka, ngunit sa katunayan ay hindi kailanman umiral. Ito ay parang nawala ng isang tao ng 2 beses. Nagmuni-muni ako tungkol doon habang pinapanood ang maitim na likido na umiikot sa aking baso. Tama si Ellen. Hindi lang ako nawawalan ng anak sa sandaling ito. Nawawalan ako ng ideya na mayroon ako tungkol sa kanya, ang ilusyon na matagal ko nang inalagaan. Alam mo kung ano ang pinakamahirap? Tanong ko. Hindi man lang ang pera. Ito ay ang pag-alam na kahit sa lahat ng pagsasakripisyo, kahit isinuko ko ang sarili kong kalusugan at kaginhawaan, hindi ako naging mahalaga sa kanila. Ako ay useful lang. Hinawakan ni Ellen ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng habag. At iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan mong lumayo. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa iyong dignidad para sa iyong kaluluwa. Mismong gabi ring iyon ay nakatanggap kami ng isang hindi inaasahang bisita. Halos 10:00 nang tumunog ang doorbell. Nagpalitan kami ng tingin ni Ellen na may pag-aalala. Sino ang pupunta ng ganoon kagabi? Sa peephole ng pinto, nakita ko si Felisa, nag-iisa, mukhang kakaibang vulnerable. Wala ang kanyang karaniwang ekspresyon ng kumpiyansa. Sa isang sandali ay ikinonsidera kong huwag buksan, ngunit pagkatapos ay naisip ko na marahil, baka, pumunta siya upang humingi ng tawad. Celia, sabi niya kaagad pagkabukas ko ng pinto, nanginginig ng bahagya ang kanyang boses. Pasensya na at dumating ako ng gabi na, pero mahalaga ito. Hindi ko siya inanyayahan na pumasok, naghintay lang ako na magpatuloy siya. Tungkol ito sa upa, talagang desperado na kami. Tinakot na kami ng landlord na paalisin kami. Kung hindi kami magbabayad bago ang Biyernes, nag-o-overtime si Carlo, pero hindi ito magiging sapat. Walang pagbanggit sa kasal, walang paghingi ng tawad sa pag-i-exclude sa akin, walang pagkilala kung gaano nila ako sinaktan. Isa lang itong pakiusap para sa pera na nakamaskara bilang emergency. Magkano? Tanong ko sa boses na walang emosyon. 175,000. Ang sagot niya, tila gumaan ang loob na hindi ko siya isinara sa mukha. Ipinapangako kong ito na ang huling beses na hihingi kami. Mahirap ang mga bagay para sa lahat. Alam mo na. Tiningnan ko siya. Tiningnan ko siya ng totoo. Marahil ay sa unang pagkakataon. Nakasuot siya ng bagong coat. Nakita ko ang tag ng isang mamahaling brand na nakasabit pa sa manggas. Ang kanyang buhok ay perpektong ayos. Ang kanyang mga kuko ay bagong gawa. Walang anumang bagay sa kanya na nagpapahiwatig ng tunay na kahirapan sa pananalapi. Tanging abala lamang ang tila nararamdaman niya, ang abala ng pagkakaroon ng adjust sa lifestyle na nilikha nila sa kapinsalaan ng aking pagreretiro. Felisa, sabi ko sa boses na nakakagulat na kalmado. Naaalala mo ba ang sinabi mo sa akin nang pumunta ako sa bahay ninyo at nalaman ko ang tungkol sa kasal? Tila nalito siya sandali, pagkatapos ay hindi mapakali. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan mo. Sabi mo ang kasal ay para lang sa mga espesyal na tao. Naaalala mo iyon? Bahagyang namutla ang kanyang mukha. Celia, hindi naman ganoon. Maling pagkakaintindi mo lang. Hindi, naintindihan ko ng perpekto. Putol ko sa kanya. At ngayon, ako rin ay tumutulong lang sa mga espesyal na tao. At tila, tulad ng hindi ako naging sapat na espesyal para sa inyong kasal, hindi rin kayo sapat na espesyal upang tumanggap ng aking pera. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagbago kaagad. Ang maskara ng vulnerability ay nahulog, nagbubunyag ng malamig na galit sa ilalim. Hindi mo maaaring gawin iyan, kami ang pamilya mo. Pamilya, ulit ko, nararamdaman ang isang kakaibang kalmado na bumabalot sa akin. Ang pamilya ay hindi gumagamit ng tao, Felisa. Ang pamilya ay hindi nagmamanipula. Ang pamilya ay hindi nag-e-exclude. Ang ginawa ninyo ay hindi kumilos bilang pamilya, kumilos kayo bilang mga parasite. Ang ekspresyon sa mukha ni Felisa nang isinara ko ang pinto
ay nakatatak sa aking alaala. Hindi ito kalungkutan o pagsisisi, ito ay purong pagkagalit na parang nilabag ko ang isang implicit na kontrata sa pagitan namin, na parang ang pera ay isang karapatan niya, hindi isang pabor na ipinagkaloob ko. Diyos ko, sabi ni Ellen, na nasaksihan ang lahat mula sa sala. Hindi man lang siya nagtangkang humingi ng tawad tungkol sa kasal. Dahil sa kanyang isip, wala siyang dapat ihingi ng tawad, sagot ko, nakakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Sa kanyang pananaw, ako ay isang resource lang na sasamantalahin, hindi isang tao na may damdamin. Nang gabing iyon, matapos umalis ni Ellen, umupo ako sa aking kama at umiyak. Hindi para kay Felisa o sa kanyang pagbisita, kundi para sa anak na nawala sa akin. Hindi dahil sa pisikal na kamatayan, kundi dahil sa pagkamatay ng relasyon, ng tiwala, ng mutual na respeto na inakala kong mayroon kami. Sa mga sumunod na araw, tumindi ang mga pagtatangka sa pakikipag-ugnayan. Patuloy na tumatawag si Carlo, nag-iiwan ng mga voicemail na umaaligid sa pagitan ng pagmamakaawa at mga akusasyon. Mama, hindi mo lang kami maaaring putulin ng bigla, sabi ng isa sa mga message. May mga bayarin kami, mga obligasyon. Palagi mo kaming tinutulungan. Hindi ko maintindihan kung bakit ka kumikilos ng ganito ngayon. Sa isa pa, ito ay dahil sa kasal. Sasabihin sana namin sa iyo, pero masyadong mabilis ang lahat. Hindi ka nagiging makatuwiran. At ang pinakamasakit sa lahat, kung talagang mahalaga kami sa iyo, hindi mo kami iiwan sa sitwasyong ito. Anong klaseng ina ang gumagawa nito sa sarili niyang anak? Ang huling message na iyon ay nagpaupo sa akin sa sofa nang walang hininga na parang sinuntok ako sa tiyan. Anong klaseng ina ang gumagawa nito? Ang tanong ay umaling-aungaw sa aking isip, humahalo sa isa pang mas masakit. Anong klaseng anak ang gumagawa ng ginawa mo sa akin? Noong Sabado, 2 linggo matapos putulin ang suportang pinansyal, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang pagbisita. Nasa kusina ako at naghahanda ng kape nang tumunog ang doorbell. Sa peephole, nakita ko ang 3 tao. Si Carlo, si Felisa at isang matandang lalaki na nakasuot ng suit na hindi ko kilala. Binuksan ko lang ang pinto ng ilang sentimetro, pinanatili ang safety chain. Oo, Mama, nagsimula si Carlo sa kanyang kakaibang pormal na boses. Ito si Dr. Panganiban. Siya ay isang psychiatrist at nandito upang makipag-usap sa iyo tungkol sa iyong kondisyon. Ang aking kondisyon? Ulit ko, nalito. Ang lalaki na nakasuot ng suit ay humakbang pasulong, nakangiti sa isang paraan na nagpapanggap na nagpapagaan ng loob, ngunit sa akin ay tila mapagmataas. Ginang Celia, ang iyong anak at manugang ay labis na nag-aalala sa kamakailang pagbabago sa iyong pag-uugali. Ang mga impulsive behavior, paranoia, social isolation, ito ay mga nakakabahalang palatandaan na nangangailangan ng propesyonal na atensyon. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang plano. Hindi sila nandyan upang humingi ng tawad. Nandyan sila upang ideklara akong mentally incapable, upang kontrolin ang aking pananalapi sa ilalim ng pagkukunwari na pinoprotektahan ako. Ang gulat ay nagbigay daan sa pagkagalit, at pagkatapos ay sa isang nagyeyelong kalmado. Dr. Panganiban, sabi ko, pinanatili ang aking boses na matatag. Ako ay isang retiradong nurse. Nagtrabaho ako ng 30 taon sa ospital ng Store Niño sa geriatric ward. Alam ko nang mabuti ang mga palatandaan ng pagkasira ng cognitive at sa kasamaang palad ay wala akong ipinapakita. Ang ipinapakita ko ay isang huli, ngunit kinakailangang sense of self-preservation. Ang doktor ay tila panandaliang nalito, ngunit mabilis na nakabawi. Ginang Celia, ang pagtanggi ay karaniwan sa mga kasong ito. Marahil ay maaari tayong pumasok at mag-usap ng mas komportable. Hindi na kailangan. Kung talagang nag-aalala ka sa kalusugan ng isip ko, iminumungkahi kong mag-schedule ka ng isang nararapat na appointment sa iyong clinic na may oras at file. Hindi sa pamamagitan ng isang sorpresa na pagbisita na sinamahan ng mga taong may direktang interes sa pananalapi sa pagdeklara sa akin na incapable.
Humakbang pasulong si Felisa na nakikita ang kanyang pagkainis. Celia, wala kaming oras para dito. Hindi ka maayos. Kahit sino ay makakakita niyan. Pinutol mo ang sarili mong pamilya dahil sa isang maling pagkakaintindi tungkol sa isang kasal. Hindi ito maling pagkakaintindi, Felisa. Sagot ko ng mahinahon. Sadyang inalis ninyo ako sa kasal na tinulungan kong bayaran. At pagkatapos ay dumating kayo upang humingi ng mas maraming pera na parang walang nangyari. Iyan ay hindi paranoia. Iyan ay mga katotohanan. Namagitan si Carlo, ang kanyang boses ay umaaligid sa pagitan ng pagkabigo at pekeng pag-aalala. Mama, nalilito ka? Ipinaliwanag namin sa iyo ang tungkol sa kasal. Isang maliit, intimate na bagay iyon. Na may filmtar bisita kasama ang mga magulang ni Felisa, dugtong ko. Nakita ko ang mga litrato, Carlo. Nagsinungaling kayo sa akin, inalis ninyo ako, at pagkatapos ay nagpatuloy kayong magsinungaling. At ngayon, sinusubukan ninyo akong ideklara na mentally incapable dahil pinutol ko ang daloy ng pera. Tiningnan ni Dr. Panganiban si Carlo at ako. Malinaw na muling sinusuri ang sitwasyon. Ginang Celia, binanggit ng iyong anak ang mga erratic na financial behavior. Sabi niya, dati ay regular mo silang tinutulungan at bigla kang tumigil ng walang paliwanag. Doktor, sagot ko. Tiningnan siya ng direkta. Sa nakaraang 4 na taon, nag-transfer ako ng mahigit 13.3 milyong piso mula sa aking pagre-retiro sa aking anak at manugang. Mayroon akong lahat ng mga resibo at bank statement. Sa panahong iyon, ipinagpaliban ko ang pangangalagang medikal, namuhay ako na may tulo sa kisame at mga problema sa istruktura ng bahay, at minsan ay nagbabawas ako ng pagkain para makatulong sa kanila. Kamakailan ko lang natuklasan na inalis ako sa kanilang kasal na pinunduhan ko. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ako ay pinagsasamantalahan at nagpasya akong tumigil. Iyan ay hindi erratic behavior. Iyan ay self-preservation. Tila talagang nagulat ang doktor. Maliwanag na ang kwento na narinig niya ay ibang-iba sa katotohanan. Mama, binabaluktot mo ang lahat, protesta ni Carlo, ngunit nawalan na ng paninindigan ang kanyang boses. Dr. Panganiban, nagpatuloy ako, binaliwala ang aking anak. Iminumungkahi kong kukwestiyonin mo ang iyong mga pasyente nang mas maingat bago gumawa ng mga pagbisita sa bahay batay sa bahagyang impormasyon. At ngayon, kung maaari ko kayong i-excuse, mayroon akong mga gagawin. Nagsimula akong isara ang pinto, ngunit inilagay ni Carlo ang kanyang paa upang pigilan ako. Mama, hindi mo lang kami maaaring putulin ng ganito. Mayroon kaming mga bayarin, mayroon kaming mga responsibilidad. At ngayon, kailangan ninyong harapin ang mga iyon bilang mga matatanda. Sagot ko, itinulak ang pinto ng mas malakas. Tulad ng hinarap ko ang sa akin nang mamatay ang inyong ama, at kailangan kong palakihin ka ng mag-isa. Hindi ito matatapos ng ganito, banta ni Felisa. Ang kanyang mukha ay baluktot sa galit. Mayroon kaming mga karapatan, mayroon kang mga responsibilidad bilang isang ina. Ang aking responsibilidad bilang isang ina ay palakihin ang isang anak hanggang sa edad na 18, sagot ko ng nakakagulat na kalmado. Tapos na ang misyon, anumang bagay na lampas doon ay pagiging mapagbigay, isang pagiging mapagbigay na ipinagkamali ninyong obligasyon. Isinara ko ang pinto, nanginginig, ngunit determinado. Sa pamamagitan ng kahoy, naririnig ko pa rin si Felisa na sumisigaw ng mga banta at si Carlo na sinusubukang pakalmahin siya. Sumandal ako sa pinto at dumausdos sa sahig, niyakap ang aking mga tuhod na parang isang bata. Hindi ako umiyak. Ang mga luha ay natuyo. Ang naramdaman ko ay isang kakaibang halo ng kalungkutan at ginhawa. Kalungkutan para sa tiyak na pagkawala ng anak na inakala kong mayroon ako. Ginhawa dahil sa wakas ay nakita ko ang katotohanan. Kahit gaano kasakit, ang pagbisita na iyon ay isang turning point. Ipinakita nila kung hanggang saan sila handang pumunta. Subukang ideklara akong mentally incapable upang mabawi ang access sa aking pera. Hindi na lang ito tungkol sa emosyonal na manipulasyon o maliliit na kasinungalingan.
Ito ay isang bagay na mas sinister, kalkulado, malupit. Nang sumunod na Lunes, gumawa ako ng dalawang mahalagang desisyon. Una, kumonsulta ako sa isang abogado, si Atty. Reyes, na nag-espesyalista sa mga karapatan ng mga matatanda. Ipinaliwanag ko sa kanya ang buong sitwasyon. Ipinakita ko sa kanya ang mga bank statement, ang mga record ng transfer, ang mga text message na humihingi ng mas maraming pera. Ginang Celia, sabi niya matapos makinig sa aking salaysay, ang hinarap mo ay isang klasikong kaso ng financial abuse ng pamilya. Sa kasamaang palad, mas karaniwan ito kaysa sa iniisip ng mga tao, lalo na laban sa mga biyudang ina. Ano ang magagawa ko para protektahan ang sarili ko? Maghahanda tayo ng isang kumpletong dokumentasyon ng kasaysayan ng transfer at ng pagtatangka na ideklara kang incapable. Hihilingin din tayo ng isang temporary restraining order na nagbabawal sa iyong anak at manugang na lumapit sa iyo o sa iyong tirahan nang walang paunang imbitasyon. Isang restraining order laban sa sarili kong anak? Bulong ko, ang katotohanan ng sitwasyon ay tumama sa akin ng may bagong lakas. Hindi ko naisip na aabot ako sa puntong ito. Tiningnan ako ni Atty. Reyes nang may habag. Ginang Celia, alam kong masakit, ngunit kailangan mong maintindihan na ang ginawa nila, ang subukan kang ideklara na incapable upang kontrolin ang iyong pera, ay isang seryosong anyo ng pang-aabuso. Hindi mo lang pinoprotektahan ang sarili mo sa pananalapi, kundi pati na rin sa legal at emosyonal. Ang pangalawang desisyon na ginawa ko ay marahil ang pinakamahirap, ngunit ito rin ang pinakamalaking pagpapalaya. Magpasya na ibenta ang aking bahay. Ang bahay kung saan ko pinalaki si Carlo, kung saan ko iningatan ang mga alaala ng aking yumaong asawa, kung saan ko ginugol ang buong buhay ko bilang matanda. Ito ay isang matinding desisyon, ngunit kinakailangan para sa ilang kadahilanan. Una, ang bahay ay nasisira na. Ang kisame na may tulo, ang problemadong tubero, ang electrical system na luma. Ito ay mga mamahaling pag-aayos na ipinagpaliban ko sa loob ng maraming taon upang matulungan sina Carlo at Felisa. Pangalawa, ang bahay ay masyadong malaki para sa akin mag-isa at mas malaki ang gastos sa pagpapanatili kaysa sa maaari kong afford ng komportable sa aking pagre-retiro. At pangatlo, marahil ang pinakamahalaga, ang bahay ay naglalaman ng maraming masakit na alaala ngayon, maraming multo ng isang nakaraan na wala na. Nakakita ako ng isang maliit na apartment sa isang tahimik na kapitbahayan malapit sa parke kung saan ko dinadala si Carlo noong bata pa siya. Ito ay isang ground floor na may 2 silid-tulugan na may maliit na balcony at isang community garden. Ang presyo ay makatwiran at sa pagbebenta ng aking bahay, magkakaroon ako ng sapat na pera, hindi lang para bilhin ang apartment ng cash, kundi para makagawa rin ng isang komportableng emergency fund at marahil ay makapagbiyahe pa, isang bagay na hindi ko kailanman nagawa sa buhay ko. Nang ilagay ang karatula ng for sale sa harap na bakuran, nakaramdam ako ng nostalgia, ngunit isang kakaibang pakiramdam din ng paglaya. Parang isinasara ko ng tiyak ang isang kabanata ng aking buhay at nagbubukas ng espasyo para sa isang bago. Mabilis na nakarating kay Carlo ang balita tungkol sa pagbebenta tulad ng alam kong mangyayari. Ang aming kapitbahayan ay maliit at nag-uusap ang mga tao. Sumulpot siya sa aking pinto kinabukasan, mag-isa sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay parang maskara ng pagkagalit at pag-aalala. Mama, hindi mo maaaring ibenta ang bahay, sabi niya nang hindi man lang bumabati. Ang bahay na ito ay bahagi ng aming pamilya. Dito ako lumaki, dito nakatira si Papa, paano mo lang ito maaaring alisin? Magandang umaga sa iyo rin, Carlo, sagot ko, pinanatili lang ang pinto na bahagyang nakabukas. At oo, maaari kong ibenta ang bahay dahil akin ito. Pero balang araw, magiging akin ito. Palagi mong sinasabi na iiwan mo ang lahat sa akin. At doon ay nakalantad, raw, ang inaasahan ng mana na nagkulay sa aming mga interaksyon sa loob ng maraming taon. Hindi siya nag-aalala tungkol sa mga alaala ng pamilya o sa aking kagalingan. Nag-aalala siya tungkol sa property na inakala niyang pag-aari niya sa karapatan.
Ang bahay ay nangangailangan ng mga pag-aayos na hindi ko kayang bayaran, paliwanag ko ng kalmado. Masyadong malaki ito para sa akin mag-isa at malaki ang gastos sa pagpapanatili. Nakakita ako ng isang apartment na mas angkop sa aking kasalukuyang mga pangangailangan. Kung gayon, hayaan mo kaming tumira dito, mungkahi niya na parang nag-aalok ng isang magandang solusyon. Kami ni Felisa ay maaring lumipat dito, alagaan ang bahay, gawin ang mga kinakailangang pag-aayos. At saan naman ako titira? Nagalinlangan siya sa loob lang ng isang segundo, ngunit sapat na yon upang kumpirmahin ang pinaghihinalaan ko na hindi niya iyon naisip, o mas masahol pa, naisip niya iyon at hindi niya pinakialaman. Maaari kang manatili sa likod na silid, mungkahi niya sa wakas. O marahil ay umupa ng isang maliit na lugar gamit ang perang maiipon mo sa hindi pagbabayad ng mga bayarin sa bahay. Nakaramdam ako ng pagduduwal. Ang sarili kong anak ay nagmumungkahi na lumipat ako sa likod na silid ng sarili kong bahay. O mas masahol pa na magbayad ako ng upa sa ibang lugar upang siya at si Felisa ay makatira ng libre sa property na kinita ko sa loob ng mga dekada ng pagsusumikap. Ang bahay ay nakabenta na, Carlo. Ang desisyon ay ginawa na. Hindi mo maaaring gawin ito. Igiit niya, tumataas ang tono ng kanyang boses. Ang bahay na ito ay akin tulad ng sa iyo. Mayroon akong mga karapatan. Anong mga karapatan eksakto? Tanong ko, nararamdaman ng isang kakaibang kalmado na bumabalot sa akin. Hindi ka nagbayad para sa bahay na ito? Hindi mo ito inalagaan? Wala kang kontribusyon sa anumang paraan sa property na ito. Ang tanging mga karapatan mo ay ang mga inimbento mo sa iyong isip. Tiningnan niya ako na parang isang estranghero, na parang hindi niya nakikilala ang babae sa harap niya, at marahil ay hindi nga. Ang ina na kilala niya, ang ina na minanipula niya sa loob ng maraming taon, ay magpapatalo, iiyak, magkakasala. Ang bagong bersyon na ito ng akin, matatag at determinado, ay isang sorpresa para sa aming dalawa. Pagsisisihan mo ito, banta niya, ang kanyang mukha ay pula sa galit. Kapag matanda at nag-iisa ka, nang walang sino man na mag-aalaga sa iyo, pagsisisihan mo na iniwas mo kami. Carlo, sagot ko, pinanatili ang aking boses na matatag sa kabila ng sakit na dulot ng kanyang mga salita. Nag-iisa na ako. Ang pagkakaiba ay ngayon ay sa pagpili, hindi sa kapabayaan. At tungkol sa pangangalaga sa akin, paulit-ulit mong ipinakita na ang pinakikinggan mo lang ay kung ano ang makukuha mo sa akin, hindi ang aking kagalingan. Umalis siya ng galit, hinampas ang rehas ng napakalakas na nasira ang bisagra. Isa pang bagay para sa listahan ng mga pag-aayos na hindi ko na kailangang gawin. Pinanood ko siyang lumayo, nakakaramdam ng halo ng kalungkutan at ginhawa. Ang bawat komprontasyon ay masakit, ngunit nagpapalaya rin. Sa tuwing nananatili akong matatag, lumalakas ang aking bagong pagkakakilanlan. Ang bahay ay nakabenta ng nakakagulat na mabilis. 3 linggo lang matapos itong ilagay sa merkado. Ang presyo ay mas mahusay kaysa sa inaasahan ko, salamat sa magandang lokasyon, sa kabila ng mga problema sa istruktura. Ang bumibili ay isang batang mag-asawa na may maliit na anak na babae. Eksakto kung paano kami ng aking asawa nang binili namin ang bahay, maraming taon na ang nakalipas. May isang bagay na poetic sa siklo na iyon, isang bagay na nakakapagpagaan ng loob. Sa araw ng paglipat, si Ellen at ilang iba pang mga kaibigan na muli kong nakita kamakailan ay dumating upang tulungan ako. Isang maaraw na Sabado ng umaga iyon at mayroong enerhiya ng pagpapanibago sa hangin. Habang dinadala ng mga naglilipat ang mga furniture sa truck, sinuri ko ang bahay sa huling pagkakataon upang tiyakin na wala akong nakalimutan na mahalaga. Sa dating silid ni Carlo, na ngayon ay walang laman maliban sa ilang box, nakakita ako ng isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Ang lumang teddy bear na minahal niya noong bata pa siya. Nakatago ito sa likod ng aparador, nakalimutan nang umalis siya sa bahay. Hinawakan ko ang laruan ng ilang sandali, naaalala ang batang si Carlo, matamis, mapagmahal, nagpapasalamat. Saan napunta ang batang iyon?
Sa anong sandali siya naging ang mapagkalkulang at mapanlinlang na lalaki na kilala ko ngayon? Marahil ay hindi ko malalaman ang sagot. Marahil ang pagbabago ay unti-unti, hindi napapansin, pinakain ng parehong aking sariling mga aksyon, ang aking pagpayag na isakripisyo ang lahat para sa kanya, na huwag kailanman magtakda ng malinaw na mga hangganan, at ng mga panlabas na impluensya tulad ni Felisa. O marahil, ang matamis na batang iyon ay hindi kailanman umiral ng totoo, maliban sa isip ko bilang isang ina na laging handang makita ang pinakamahusay sa kanyang anak. Inilagay ko ang teddy bear sa isa sa mga box na nakalaan para sa donasyon. Wala nang silbi ang panghawakan ang mga alaala ng isang taong wala na. Oras na para magpatuloy. Nang isinara ko ang pinto ng bahay sa huling pagkakataon, iniabot ang mga susi sa real estate agent. Nakaramdam ako ng alon ng magkakasalungat na emosyon. Nostalgia para sa magagandang taon, kalungkutan para sa nawalang mga alaala, ginhawa dahil iniwan ko na ang pinangyarihan ng napakaraming manipulasyon at sakit. Ngunit higit sa lahat, nakaramdam ako ng pag-asa, isang pakiramdam na naging kakaiba sa akin sa mga nakaraang taon. Pag-asa para sa bagong kabanata na malapit nang magsimula. Pag-asa para sa isang buhay na mas simple, mas totoo, napapalibutan ng mga taong talagang nagmamalasakit sa akin. Pag-asa para sa isang hinaharap kung saan ako ang bida sa sarili kong istorya, hindi isang supporting character sa istorya ni Carlo at Felisa. Ang bago kong apartment ay maliit, ngunit maliwanag at komportable. Ang mga dingding na bagong pinta ng soft yellow ay nagdala ng pakiramdam ng init at pagiging bago. Ang balcony ay nakaharap sa community garden, kung saan ang mga matatanda ay naglalaro ng domino tuwing linggo ng hapon at ang mga bata ay naglalaro sa ilalim ng maingat na pagbabantay ng kanilang mga magulang. Ito ay isang lugar na buhay, puno ng mga posibilidad. Sa mga unang gabi, inaamin ko na umiyak ako, hindi dahil sa pagsisisi sa paglipat, kundi dahil sa pagluluksa ng nawalang relasyon sa aking anak. Sa kabila ng lahat ng manipulasyon, sa kabila ng pagsasamantala sa pananalapi, sa kabila ng kanyang kalupitan sa mga nakaraang buwan, siya pa rin ang aking anak. Ang bata na dinala ko sa aking sinapupunan, pinasuso, tinuruan maglakad at magsalita. Ang pagputol sa ugnayan na iyon, kahit kinakailangan ito para sa aking emosyonal at pinansyal na kaligtasan, ay parang pagputol ng isang bahagi ng aking sarili. Ngunit ang bawat umaga ay nagdala ng mga bagong pagtuklas, maliliit na kagalakan. Ang bakery sa kanto na gumagawa ng mga sariwang tinapay araw-araw, ang grupo ng Taichi na nagtitipon sa parke sa pagsikat ng araw, ang municipal library na 2 blok lang ang layo na may book club para sa mga retirado. Unti-unti akong nagsimulang bumuo ng isang bagong routine, isang bagong komunidad, isang bagong buhay. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang lumipat ako sa apartment. Nagbago ang panahon. Ang mga dahon ng puno sa parke ay nalaglag at pagkatapos ay muling tumubo. At ako rin ay namulaklak sa mga paraan na hindi ko kailanman naisip na posible. Sa pera mula sa pagbebenta ng bahay, hindi lang ako bumili ng apartment ng walang utang, kundi nagtatag din ako ng isang komportableng emergency fund at nag-invest sa isang supplementary health plan na sumasakop sa lahat ng kinakailangang paggamot para sa aking arthritis. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako nakararamdam ng patuloy na sakit sa aking mga kasu-kasuan. Sinabi sa akin ng doktor na mukha akong 10 taong mas bata kaysa noong una akong kumonsulta sa kanya. Hindi lang ang gamot, paliwanag niya sa akin sa isang check-up. Ito ay ang pagbawas ng chronic stress. Dahan-dahan mong pinapatay ang sarili mo para suportahan ang iyong anak at manugang. Nagsimula rin akong gumawa ng mga bagay na ipinagpaliban ko sa loob ng mga dekada. Nag-enroll ako sa isang painting course sa lokal na community association. Isang bagay na palagi kong gustong gawin, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng oras o pera para unahin. Natuklasan ko na mayroon akong natural na talento para sa mga watercolor, lalo na para sa mga landscape. Ang aking guro, isang retiradong artista na nagngangalang Maring, ay nagsabi sa akin na mayroon akong mga mata na talagang nakakakita. Isa sa pinakamalaking papuri na natanggap ko. Kami ni Ellen ay naging magkasama sa pagbiyahe.
Walang extravagant, maliit lang na weekend excursion sa kalapit na mga makasaysayang bayan o sa tahimik na mga dalampasigan. Sa isa sa mga biyaheng iyon, bumisita kami sa isang fishing village at ako ay nabighani sa iba't ibang ritmo ng buhay, ang pagiging simple at ang malalim na koneksyon sa kalikasan. Kumuha ako ng dos-dosenang mga litrato at pagkatapos ay ipininta ang paglubog ng araw sa ibabaw ng mga bangka. Isang obra na ngayon ay naka-frame sa dingding ng aking sala. Nakakita rin ako ng kasiyahan sa maliliit na pang-araw-araw na luho na dati ay tila extravagant sa akin. Isang tasa ng espesyal na kape na binili sa butil, isang magandang aklat na binili sa halip na hiniram mula sa aklatan, isang buwanang therapeutic massage upang tulungan ako sa arthritis. Hindi ito labis na paggastos. Namumuhay pa rin ako sa loob ng aking budget, ngunit ito ay maliliit na kabaitan sa sarili ko, mga paalala na mahalaga ang aking kaginhawaan at kaligayahan. Sinubukan akong kontakin ni Carlo ng ilang beses sa mga unang buwan. Ang mga message ay palaging sumusunod sa parehong pattern. Nagsisimula sa peking pag-aalala tungkol sa aking kalusugan o pag-adjust sa bagong apartment. Mabilis itong nag-e-evolve sa kaswal na pagbanggit ng kahirapan sa pananalapi at nagtatapos sa direktang pakiusap para sa pera. Sa bawat pagkakataon, magalang akong sumasagot na ayos lang ako ngunit hindi ako makakatulong sa pananalapi. Sa huli, tuluyan nang tumigil ang mga message. Sa pamamagitan ng mga mutual acquaintance, nalaman ko na lumipat sila sa isang mas maliit, mas murang apartment. Si Felisa, sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, ay nakakuha ng isang matatag na trabaho bilang receptionist sa isang clinic. Nag-o-overtime si Carlo sa kumpanya. Namumuhay sila ayon sa sarili nilang paraan, tulad ng nararapat sa mga matatanda. Isang partikular na magandang linggo ng umaga, habang umiinom ako ng kape sa aking balcony, pinapanood ang mga ibon sa community garden, tumunog ang intercom. Ito ang guard ng gusali. Ginang Celia, nandito ang inyong anak. Hayaan ko po ba siyang umakyat? Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko nakita o nakausap si Carlo ng personal mula nang mag-away kami tungkol sa pagbebenta ng bahay, 6 na buwan na ang nakalipas. Ano ang gusto niya ngayon? Isang bahagi ng akin ay natatakot na isa lang itong pagtatangka ng manipulasyon. Isa pang pakiusap para sa pera na nakamaskara bilang pagbisita ng pamilya. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging iyon na palaging magiging ina sa kabila ng lahat, ay gustong maniwala na marahil. Baka, nagbabago na talaga siya. Oo, maaari mo siyang hayaang umakyat, sagot ko matapos ang isang sandali ng pag-aalinlangan. Binuksan ko ang pinto bago pa siya kumatok. Iba ang hitsura ni Carlo, mas payat, may nakikitang eye bags, ngunit may iba pa rin sa kanyang mga mata. Isang uri ng pagiging matanda na wala roon noon. Mama, sabi niya, simple lang. Carlo, sagot ko. Pinanatili ang pinto na nakabukas. Tuloy ka. Pumasok siya, tumingin sa paligid ng may pagtataka. Ito ang unang beses na bumisita siya sa bago kong tahanan. Ang ganda rito, cozy. Salamat, nasisiyahan ako rito. Isang awkward silence ang bumaba sa pagitan namin. Napakaraming hindi nasabi, napakaraming sugat na bukas na mahirap malaman kung saan magsisimula. Kape? Alok ko sa wakas. Oo, pakiusap. Sa kusina, naghanda ako ng 2 tasa ng tahimik. Ang aking mga galaw ay automatic habang ang aking isip ay tumatakbo. Bakit siya nandyan? Ano ang gusto niya? Handa ba ako para sa isa pang round ng emosyonal na manipulasyon? Bumalik kami sa sala kung saan tinitingnan ni Carlo ang aking pinta ng paglubog ng araw sa ibabaw ng mga bangka. Ikaw ang nagpinta nito? Tanong niya, talagang nagulat. Oo, nagsimula akong magpinta ilang buwan na ang nakalipas. Napakaganda, Mama. Hindi ko alam na may talento ka pala rito. Hindi rin ako, sagot ko ng tapat. Hindi ako nagkaroon ng oras upang tuklasin ito noon. Isa pang katahimikan. Uminom si Carlo ng kape, tila nagtitipon ng lakas ng loob upang magsabi ng isang bagay. Mama, dumating ako upang humingi ng tawad, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Para sa kasal, sa pagsisinungaling sa iyo, para sa lahat talaga.
Nanatili akong tahimik, naghihintay sa kanya na magpatuloy. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagsimula siya sa isang paghingi ng tawad na mabilis na naging pakiusap para sa pera. Ang mga nakaraang buwan ay naging mahirap, nagpatuloy siya. Kailangan naming lumipat, bawasan ang mga gastos, magtrabaho ng mas matagal. Galit na galit si Felisa, pero sa tingin ko, kailangan namin iyon. Kailangan naming matutong mamuhay sa loob ng aming kakayahan. Oo, kailangan ninyo. Sumang-ayon ako, nag-iingat pa rin. Sa simula, sinisi kita. Inakala kong nagiging malupit ka, naghihigante, pero pagkatapos ay nagsimula akong magbilang upang makita kung gaano karaming pera talaga ang ibinigay mo sa amin sa loob ng mga taon. Nakakagulat iyon. Hindi ko kailanman tinigilan na i-sum up ang lahat. Tumingin siya sa kanyang tasa ng kape na parang hindi niya ako kayang tingnan sa mata. At ang pinakamasakit ay hindi ako kailanman nagpasalamat sa iyo. Hindi ko kailanman kinilala ng totoo ang pagsasakripisyo na ginagawa mo. Inaasahan ko lang ito na parang karapatan ko na tanggapin ang iyong pera, ang iyong tulong, ang iyong oras. Ang kanyang mga salita ay lubos na nakaantig sa akin, ngunit ang mga tao ng manipulasyon ay nagpabantay sa akin. Ano ang nagbago, Carlo? Bakit ang biglaang sandali ng kalinawan na ito? Nagbuntong hininga siya. Buntis si Felisa. Nandyan na. Ang tunay na dahilan ng pagbisita, ang tunay na dahilan ng paghingi ng tawad. Muli, kailangan niya ng isang bagay mula sa akin. Batiin ko kayo, sabi ko. Pinanatili ang aking boses na walang emosyon. Kailan ang due date? 7 pang buwan? At bago ka magtanong, hindi ako dumating upang humingi ng pera. Alam kong iyon ang iniisip mo at hindi kita masisisi, ngunit hindi iyon ang dahilan. Kung gayon, ano ito, Carlo? Ang perspective ng pagiging magulang ay nagpare-evaluate sa akin ng maraming bagay. Paano kita trinato? Paano ko inaasahan na tratuhin ako ng sarili kong anak? Napagtanto ko na ayaw kong magpalaki ng isang bata na nakikita lang ako bilang isang pinagmumulan ng pera o resources. Gusto kong magpalaki ng isang tao na rumerespeto sa akin, na nagpapahalaga sa akin dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa kung ano ang maibibigay ko. Huminto siya, huminga ng malalim. At para magawa iyon, kailangan kong maging ganoong uri ng tao rin. Kailangan kong ipakita ang ganoong uri ng respeto, simula sa iyo. Ang kanyang mga salita ay tila taos-puso, mas tunay kaysa sa anumang sinabi niya sa akin sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, may isang maingat na boses sa loob ko na nagpapaalala sa akin ng lahat ng beses na namanipulate ako, lahat ng walang laman na pangako. Napakaganda ng tunog niyan, Carlo, ngunit madali lang ang mga salita. Ang talagang mahalaga ay ang mga aksyon, ang pagiging consistent. Alam ko, tumango siya. At hindi ko inaasahan na maniniwala ka lang sa akin ngayon. Gusto ko lang na malaman mo na sinusubukan kong magbago, na napagtanto ko kung gaano ako nagkamali, at kung handa ka, gusto kong subukang buuin muli ang isang uri ng relasyon, hindi batay sa pera o mga inaasahan, kundi sa mutual respect. Tiningnan ko ang aking anak, dahil sa kabila ng lahat, siya pa rin ang aking anak, at nakita ko sa kanya ang isang tunay na vulnerability na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Hindi ito ang pekeng, kalkuladong vulnerability na ginamit nila ni Felisa upang manipulahin ang aking pagiging mapagbigay. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas totoo. Mangangailangan ng oras, sagot ko sa wakas. Maraming bagay ang nasira sa pagitan natin. Ang tiwala ay hindi nabubuo muli ng magdamag. Alam ko, sabi niya, handa akong maghintay upang patunayan ito sa pamamagitan ng mga aksyon, hindi lang sa mga salita. Isang pagkakataon lang ang hinihiling ko sa iyo. Tumingin ako sa bintana patungo sa hardin kung saan naglalaro ang mga bata sa ilalim ng maingat na mata ng kanilang mga magulang. Sa loob ng ilang buwan, ang aking apo ay makakasama nila. Ang bata ay walang kasalanan sa mga pagkakamali ng kanyang ama o ina. At marahil, baka, ang perspective ng pagiging magulang ay talagang nagising ng isang bagay na mas mahusay kay Carlo. Isang pagkakataon, pumayag ako sa wakas, ngunit may malinaw na mga hangganan.
Walang financial expectations, walang emosyonal na manipulasyon, isang relasyon sa pagitan ng mga matatanda batay sa mutual respect. Iyon lang ang hinihiling ko, sabi niya, isang maliit na ngiti ng ginhawa ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung ang aming relasyon ay kailanman ganap na maayos. Ang mga sugat ay malalim, at ang tiwala, kapag nasira, ay mahirap ibalik ng lubusan. Ngunit sa sandaling iyon, pinahintulutan ko ang sarili ko ng isang maliit na kislap ng pag-asa. Ang aking paglalakbay sa mga nakaraang buwan ay nagturo sa akin ng marami. Natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng pag-aalis ng sarili, na ang pagiging mapagbigay ng walang hangganan ay hindi kabaitan, kundi codependency, na ang dignidad at self-respect ay mga regalo na ibinibigay natin sa ating sarili, hindi mga bagay na maaring kunin ng iba mula sa atin. Ngayon, sa edad na 69, nakakaramdam ako ng mas buhay, mas naroroon, mas ako kaysa sa anumang oras sa mga nakaraang dekada. Ang aking bahay ay mas maliit, ngunit ang aking buhay ay walang hanggan na mas malaki. Ang aking budget ay mas mahigpit, ngunit ang aking mga posibilidad ay mas malawak. Ang aking social circle ay mas limitado, ngunit ang aking mga koneksyon ay mas malalim at mas totoo. Natuto ako ng huli, ngunit hindi pa huli na ang pinakamahalagang aral, na ang pinakamahalagang tao na may utang ako ng katapatan, respeto at pangangalaga ay ang sarili ko. At ang aral na iyon, kahit gaano pa kasakit ang proseso ng pag-aaral, ay sulit sa bawat luha na dumanak, sa bawat gabi na walang tulog, sa bawat mahirap na komprontasyon. Hindi ko alam kung ano ang inilalaan ng hinaharap para sa akin at kay Carlo. Hindi ko alam kung talagang nagbago siya o kung isa lang itong yugto sa aming komplikadong relasyon, ngunit alam ko na anuman ang mangyari, magiging ayos ako, dahil sa wakas ay natuto akong alagaan ang sarili ko ng may parehong pag-ibig, dedikasyon at pagiging mapagbigay na dati ay nakalaan lang para sa iba. At ito, higit sa lahat, ang tunay na muling pagsilang na naranasan ko. Hindi isang muling pagsilang na tinukoy ng mga material na ari-arian o social status, kundi sa muling pagkuha ng sarili kong dignidad, ng aking autonomy at ng aking intrinsic value bilang isang tao. Sa mga buwan matapos ang pagbisita ni Carlo, nagkaroon kami ng maingat na relasyon. Tuwing 2 linggo kaming nagla-lunch sa mga pampublikong lugar, mga superficial na usapan sa simula, unti-unting lumalalim habang dahan-dahang nagsisimulang bumuo ang tiwala. Bihira si Felisa na sumali sa mga pagtatagpong ito, at kapag ginawa niya, nananatili siyang malayo. Malinaw na hindi komportable sa aming bagong dynamic kung saan ang pera ay hindi na ang sentro ng relasyon. Ang pagdating ng aking apo na si Beatrice ay nagdala ng isang bagong dimensyon sa sitwasyon. Sa unang pagkakataon na hawak ko siya sa aking mga bisig, nakaramdam ako ng alon ng walang kondisyon na pag-ibig na hindi ko naramdaman mula nang si Carlo ay isang sanggol. Ang kanyang mga matang mausisa, ang kanyang maliliit na daliri na humahawak sa aking hinlalaki, ito ay purong mahika, purong inosente. Habang tinitingnan ko siya, tahimik akong nangako na ang aming relasyon ay magiging iba, na hindi niya ako kailanman makikita bilang isang ATM machine, kundi bilang isang lola na naroroon, mapagmahal, na may malusog na mga hangganan. Kamukha mo siya, komento ni Carlo habang pinapanood kami. Sa tingin mo? Tanong ko, nagulat at naantig sa komento. Oo, mayroon siyang matapang na tingin mo kahit maliit pa siya. Ngumiti ako, kinikilala na baka tama siya. At marahil ang determinasyon na iyon ay tutulong sa kanya na sundin ang ibang landas upang bumuo ng mas malusog na mga relasyon kaysa sa binuo ng kanyang mga magulang. Tinanong ako ni Ellen minsan kung nagsisisi ako na pinutol ko ang suportang pinansyal kina Carlo at Felisa, lalo na ngayong may apo na sa equation. Hindi, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Ito ang pinakamahirap na bagay na nagawa ko, ngunit ito rin ang pinakakinakailangan. Hindi lang para sa akin, kundi para sa kanila rin. Paanong nangyari? Tanong niya, talagang mausisa. Ang payagan silang patuloy akong pagsamantalahan ay hindi na talaga nakakatulong sa kanila. Patuloy lang ang toxic cycle, isang relasyon na batay sa mga transaksyon at hindi sa tunay na pagmamahal.
Minsan, ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng pagtatakda ng mga hangganan, kahit masakit. Tumango si Ellen, nakakaunawa. At sa tingin mo, nagbago na ba talaga sila? Nagmuni-muni ako sandali. Si Carlo ay sumusubok. Nakikita ko ang tunay na mga palatandaan ng pagsisikap, ng self-reflection. Si Felisa, mabuti, mas resistant siya, ngunit ang simpleng katotohanan na namumuhay na sila ngayon sa kanilang sariling paraan, na inako nila ang responsibilidad para sa kanilang mga pinansyal na pagpipilian, iyon ay isang mahalagang pagbabago na. Ngayon, sa edad na 69, tiningnan ko ang aking maliit na apartment na puno ng mga watercolor na ipininta ko, mga aklat na nabasa ko, mga alaala ng mga biyahe na ginawa ko, at nakakaramdam ako ng malalim na pasasalamat. Hindi para sa nawala sa akin, bagaman ang sakit ng pagtataksil at pagsasamantala ay hindi kailanman ganap na nawawala, kundi para sa napanalunan ko. Self-knowledge, self-determination, at isang mas malalim na pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na magmahal, parehong sa iba at sa sarili ko. Sa bawat maliit na desisyon na ginagawa ko, inuuna ang aking kagalingan. Bawat malusog na hangganan na itinatag ko, bawat sandali ng kagalakan na pinahihintulutan ko sa sarili ko ng walang kasalanan, binabago ko ang istorya ng aking buhay. Hindi na bilang isang supporting character sa drama ng ibang tao, kundi bilang ang bida sa sarili kong paglalakbay. Kung may isang aral na gusto kong ibahagi sa sinumang humaharap sa isang katulad na sitwasyon, ito ay, ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nangangailangan ng iyong self-destruction. Hindi ka kailanman hinihiling na paliitin ang sarili mo upang ang iba ay lumaki. Hindi ka kailanman sisingilin ng presyo na hindi mo kayang bayaran nang hindi nawawala ang sarili mo sa proseso. At para sa mga tulad ko, na natuklasan ng huli na nagkamali sila sa pagsasamantala sa pag-ibig, alamin ninyo na hinding-hindi pa huli ang lahat upang magbago, upang bumangon, upang magsimulang muli. Ang tunay na lakas ay hindi sa tahimik na pagtitiis sa pang-aabuso sa pangalan ng pag-ibig, kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na sabihin ang hindi kapag kinakailangan, kahit at lalo na sa mga taong pinakamamahal natin. Ngayon, kung nagustuhan mo ang istoryang ito, i-click ang susunod na video na lumilitaw sa screen. Dahil sa loob nito ay may isang istorya ng pagtataksil at pagbabago na hindi mo pa nakita kailanman. Ang tunay na aral, kailangan natin ng malinaw na boundaries. Ang pag-ibig, mga kasama, ay hindi auto-destruction. Hindi mo dapat paliitin ang sarili mo para lang lumaki ang iba. Ngayon sa edad ko, 69, mas masaya ako. Ang munting apartment ko ay puno ng aking mga pinta, mga alaala ng biyahe. Si Carlo, binigyan ko ng chance, pero may malinaw na limit. Ang tiwala, mahirap ibalik. Pero ang dignidad ko, nabawi ko. Tandaan ninyo mga kapatid, hindi pa huli ang lahat para bumangon. Ang tunay na lakas ay nasa pagsasabi ng hindi, lalo na sa mga mahal mo. Ito ang kwento ng aking muling pagsilang. Ngayon i-click mo ang susunod na video para sa isang kwento ng pagbabago na siguradong magugustuhan mo.